Kumusta? Okay naman. Alam mo, ganyan ba yung ginagawa niyo sa Grand? Iba talaga ang energy mo. Clap ako sa'yo. Natakot ako. Sabi ko, as long as hindi ako mahulog sa pool, okay na ako. Galing naman. May tabingi, tapos labingi yung daan, Tapos may magpulas, oo. Takot ako. Kumusta? Enjoy ka naman? Yes, very much so. Kahit pagod, enjoy. Dami na may activities mo. Laban. 1 week na lang. Oo nga. 1 week na lang. Tomorrow, closed door interview na. Tapos, di ba, simula na yun ang judging. And then, prelims. And then, finals. Coronation na. Puro rehearsal talaga. Yes, oo. But that's the fun part. I like that. Pakita ka muna. Yarn. Ayun, kita po. Nilagyan ko lang. Ayun. Oh, di ba? Thank you. Laban lang daw. Laban lang. TikTok. TikTok. Kanina pa ako dito. Nakain muna ako. Gutom na ako. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Mare. Pauta. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Inyo pong napanood itong pa-live ni Emma Tiglao kasama itong si Atisa Manalo matapos yung kanilang fashion show swimsuit doon sa Aquaverse ngayong araw, Day 13, 2025. So yung wrap-up video natin mga kapolitika is nag-live po itong si Emma at itong si Atisa Manalo. Hinahanap siya at kinukumusta siya sa kanyang naging performance doon kanina dito sa sa swimsuit fashion show. So far mga kapolitika, we believe na merong mga candidate dito ang nag-hold back dahil ni-reserve nila yung kanilang energy at performance doon sa preliminary competition at sinasabi nga na meron di umanong mga nadulas na mga kandidata doon sa kanilang Aquaverse swimsuit fashion show. So again is kinaklaro lamang po natin mga kapolitika, wala pong scoring yung naging ganap kanina. Hindi po ito natin pwedeng i-compare or ihalintulad doon sa Miss Grand International na kung saan ay araw-araw di umano binibigyan ng score yung mga kandidata. So ibang-iba, meron pong distinction ang Miss Universe sa Miss Grand International. Ganun din po yung mga galawan ng mga delegates. Okay, so hindi ibig sabihin na sila yung pinalakpakan kanina, sila yung hinayawan ng audience. Remember doon sa sinabi ng Miss Universe, yung isa sa mga criteria nila is hindi sila nagbabase sa popularity at hiyawan ng audience. So kinikilatis nila yung mga qualities ng mga kandidata dito sa kanilang labanan. So dito is pag-uusapan rin po pala natin mga kapolitika, sino ba yung top 5 na sa tingin natin is nag-stand out doon sa kanilang swimsuit fashion show. So again, hindi pa po ito swimsuit competition kundi isa lamang po itong fashion show na kung saan ay inspired by Miss Grand International dahil nga sinawat ang organizer. So obviously meron talagang touch ito ng Miss Grand International activity. So makita rin natin na talagang dominant pa rin mga kapolitika ang mga Latinas dito sa kanilang pagrampa kanila. Talagang malakas ang dating at yung mga tindig nila grabe, parang napakalakas ng stage presence nila. But I believe na hindi ganito yung quality na hinahanap ng Miss Universe. Ibig sabihin, sino yung hiniyawan ng audience, sino yung pinakamaraming fans doon sa venue, ay hindi po magmamatter yun dahil merong sariling metrics itong Miss Universe sa pagsukat kung sino yung kanilang kokoronahan. Kasi ang sabi doon ng isang CEO, ang kanila daw kokoronahan ngayon mga kapolitika is someone na hindi magdi-divide, hindi magkakaroon ng division sa mga territorial. Ibig sabihin, hindi magkakaroon ng division sa mga Latinas at sa mga Asian. So, ibig sabihin itong kokoronahan nila is a peace ambassador. At the same time, na magpo-promote rin or mag-endorse rin ng kanilang mga brand, ng kanilang mga products. So, yun daw ang hinahanap ng Miss Universe ngayon. So, ibig sabihin, walang bearing po yun, walang basis yung mga hiyawan ng mga fans, sino yung pinakamaraming
pinakamaraming supporters doon sa venue. Hindi po matter, unlike sa Miss Grand International na kung sino yung hinihiyawan ng mga audience ay siya na automatically yung panalo. Okay, so hindi po ganun. So para sa akin is magbibigay tayo ng ating analysis kung sino ba yung top 5 na nag-stand out base doon sa kailang performance. At again, ito po ay aking personal lang na opinion. Meron po tayong sari-sariling taste or sari-sariling pananaw. So bahala na kayo mga kapolitika, pero ito para sa akin ang nag-stand out doon sa swimsuit fashion show. So of course, hindi po natin kakalimutan ang ating manok dito sa Miss Universe na si Atisa Manalo. Siya ang number 1 dito sa aking list. Dahil kahit simple mga kapolitika ay kuwang-kuwa niya yung galawang Miss Universe. Hindi siya katulad doon sa Miss Grand na kung saan ang iba ay meron na talagang mga touch ng Miss Grand moves. Okay? So hindi po ganun ang Miss Universe. Minsan nga magugulat ka lang sa kanilang kukornahan, sa kanilang ipapanalo na kita naman natin hindi naman maganda yung kanyang performance, hindi naman siya yung pasabog yung mga shows niya, pero bakit siya yung nanalo? Kasi nga iba itong Miss Universe doon sa Miss Grand International. So yun po, magkakaroon sana ng distinction ang mga mindset ng mga tao na ibang-iba po itong MU competition. So yun ang aking number 1 mga kapolitika, si Atisa, dahil sa tingin ko siya ang nagtataglay ng isang quality na kung saan ay pwedeng mag-unite sa mga Latinos at sa mga Asians dahil sa kanyang quality na hindi siya troublemaker at the same time hindi rin siya mayabang. Ang description nga sa kanya ng mga Thai is very sweet si Atisa at very humble na yung kanyang pagkatao ba. Okay, so sila naman yung nakakasama ni Atisa doon at nakikita nila araw-araw. So merong quality si Atisa na ganito na malapia words pack. Kung kaya inilagay ko si Atisa dito sa top spot. So ang number 2 ko is itong walang iba kundi yung pambato ng Colombian na crowd favorite. Maraming mga supporters at talagang tinitilian ng mga audience. So itong si Colombia ay isa ito sa mga binabantayan ko ever since, dahil sa sinasabi ko na meron siyang vibes doon sa kay Andrea Tovar na naging Miss Universe Colombia rin. So napakalakas ng dating at maganda yung hubog ng kanyang katawan. So number 2 itong si Colombia. Number 3 naman is walang iba kundi yung isa rin sa mga binabantayan ko ay itong si Costa Rica. So si Costa Rica is napakagaling rin at yung kanyang moves, very energetic itong si Costa Rica. At in fairness ay napakaganda rin itong pambato ng Costa Rica at isa rin siyang masasabi natin na crowning material. So yun ang aking number 3, si Costa Rica. Ang pang-apat ko naman mga kapolitika ay walang iba kundi ang pambato ng Miss Universe Latina. So siya ang mukha ng typical na isang Latina, matangkad, magandang hubog ng kanyang katawan at yung kulay ng buhok. So pang-apat ko itong si Miss Universe Latina at kitang-kita naman dito sa kanyang aura at sa kanyang performance na talagang pasabog ang dating nitong si Miss Universe Latina, most especially sa kanyang mukha mga kapolitika, sa kanyang looks. So yun ang aking pang-apat, itong si Miss U Latina. Ang pang-5 ko naman ay walang iba kundi ang pambato ng Canada. So ang pambato ng Canada ay isang malakas na candidate dito sa Miss Universe 2025. At tayo nga ay nagugulat last year, di ba, nakakapasok sila sa top 10, and then maganda rin yung kanilang candidate this year, mas maganda pa nung nakaraang taon. So most probably ito ay papasok sa isang mataas na placement, itong pambato ng Canada. So mga kapolitika, again, ito lamang po ay aking opinion, aking sariling pananaw, aking sariling taste dito sa naganap na swimsuit fashion show. Maaring ito ay totoo, maaring hindi, pero para sa akin ito ay aking opinion lamang. Okay? So kanya-kanya po tayo ng early favorite at mga predictions. So maraming mga candidate ang magaganda, magagaling, dahil more than 100, I think 120 yung naglaban dito sa Miss Universe. So imagine mga kapolitika, at iisa lang
yung mag-uwi ng corona. Sabi nga ni Catriona, di ba, 1% lang daw yung winning chance dito sa Miss Universe. So, ang 99% is kinakailangan mong ilaan dito sa tinatawag na experience at i-enjoy yung show. So, yun mga kapolitika ang aking top 5. Again, itong si Atisa, si Colombia, si Costa Rica, itong pambato ng Canada at yung pambato ng Miss Universe Latina. Okay, so yun po ang aking top 5 dito sa Miss Universe. Maaring ito ay magkakatotoo, maaring hindi. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi or sino-sino ang inyong mga paborito na sa tingin nyo ay may posibilidad na makapasok dito? Sino po ang inyong top 5 dito sa naganap na swimsuit fashion show? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Samantala, narito po ang event. Papakita ko sa inyo. Busy pa siya. You want? You want? Later. Busy pa siya. Hindi ata niya ako napansin. Ang hangin. May kulay. Hello everyone! Wait. Atisa! Atisa! Dapit mo. Kumanon lang! Kumari! Kumari! Mari, dito Mari! Ano? Mari, naka-live ako. Mag-hi ka naman. Hinahanap ka nila. Mabuhay! Kumusta? Okay naman. Alam mo, ganyan ba yung ginagawa niyo sa Grand? Iba talaga ang energy mo. Kalapa ko sa'yo, natakot ako. Sabi ko, as long as hindi ako mahulog sa pool, okay na ako. Galing naman. May tabingi, tapos tabingi yung daan. Tapos Pagkulas, oo. Takot ako. Kumusta? Enjoy ka naman? Yes, very much so. Kahit pagod. Ang dami na may activities ko katulad. Laban. Konti na lang. Oo nga. 1 week na lang. Tomorrow, closed door interview na. Tapos, di ba, simula na yun ang judging. And then, prelims. And then, final. Coronation na. Puro rehearsal na lang. Yes, oo. But that's the fun part. I like that. Pakita ka muna. Yarn. Hindi ko Nalagyan ko lang. Cute. Oh, di ba? Thank you. Laban lang daw. Laban. Laban